Kakapasok lang nagdeklara na PBBM na Taranta na sa matinding ginawa ni Baste Duterte pumalag na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Gustuhan po ng gobyernong ito na masiraan yung war on drugs ni Pangulong Duterte. At ito po, nagdeklara yung kanyang anak ng war on drugs sa Davao City. Ito po ang pahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Hindi ko lang talaga maintindihan bakit sa dinami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you spend time and resources on a local executive who is declaring war against drugs? Is it a bad thing that I'm declaring war against drugs? Bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president and it is still a popular. So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that my city is against it and is at war with drugs. Okay. Alam po ninyo, Mr. President, no? Grabe nyo naman pasamay. Meron po silang mga pinasasamay, no? Alam niyo po, isa po itong war on drugs ni Pangulong Duterte sa pinaka-successful niyang programa, no? Pakisabi niyo lang po kung hindi na maganda yung mic, kasi nakikita ko na nagpupula-pula. Para sa akin, totoo yan, no? Isa sa mga successful yan na ginawa ni FPRRD yung war on drugs. Dahil nakita natin kung paano nabawasan, hindi naman naubos. May mga malalakas pa rin ang loob na gumagawa ng gano'n noon. Pero hindi na naging lantaran, hindi na naging kalat yan eh. Marami na talagang umiwas. 'Di ba? Maraming ang nagbagong buhay diyan eh. Dahil sa takot nila. 'Di ba? Kaya malaki din na naitulong nung mga yung mga naitutumba nun. Kasi hindi naman si FPRRD ang nagpapatumba sa kanila nun eh. Kundi yung mga dati nilang source. Para hindi sila maikanta yung mga matataas na yon. Syempre itutumba nila yung mga mabababa na yon. 'Di ba? Kumbaga, sakripisyong tupa na sila kaysa maikanta. So, isabay natin to sa war on drugs para ibintang kay Duterte to. Ganun yung nangyari. Kaya natakot naman yung iba na baka ganun yung mangyari sa kanila. Kaya malaki din yung naitulong nila kung tutusin. Diba? Pero sa akin kasi, yung war on drugs na yan, ang laki ng naging katahimikan yan. Maraming masasamang loob ang umiwas, ang natakot. Meron nga mga ini-interview niyan eh. 'Di ba? Na gumawa ng halay ganto. Tapos 'di ba yung mga memes, mga video, o buti hindi panahon ni Duterte ko ginawa. Kung panahon ni Duterte, malamang tepok na. 'Di ba? Natatakot sila. Yung mga adik-adik nagbagong buhay, naghanap buhay. 'Di ba? Ang tataba. Ganun yan eh. Malaki na itulong. Siguro kung may naging epekto yan doon sa mga gumagamit, doon sa mga nagpapakalat. Pero sa mga inosenteng tao, hindi naman naka-epekto yan eh. Mas naging ligtas pa nga yung mga inosenteng tao eh. Di ba? Okay. Isa po to sa pinakamagandang programa, sabi nga ni Baste. Bakit po minamasama? Ano po ba yung masama? Illegal po ba yung pagdedeklara ng war on drugs ng isang mayor? Dito, may mga definisyon sila ng sarili. May definition itong administrasyon na to ng ano yung pinagbabawal kahit hindi naman bawal sa batas. Oh. Hindi naman po bawal magdeklara figuratively or actual ng war on drugs. Kailan pa po masama na lumaban yung mayor sa droga? Para sinasabi nila dito, wag mo nang kontrahin yung droga na yun. Ikalat mo na lang, ganun. Diba? Kapag nag-iisip ka sa ikatatahimik ng bayan mo, sa ikabubuti ng mga tao, diba, para mailayo sa kapahamakan, is galit na galit sila, kinokontra nila yun. Diba? Pero nung kumakalat dati, hindi nila ganong pinapansin. Oh, kung kailan pinipigilan yung pagkalat, yun, pinapansin nila yun. Ano ba meron? Baka kayo, ha? Nagpoprotekta kayo, ha? Kaya nagagalit kayo sa war on drugs ng mga Duterte, ha? Wag naman, wag ganon, ha? Bakit po kinakailangan, no, na yung
yung mga mayor na lumalaban sa droga ay gigipitin ninyo? Yun yung question natin dito sa administrasyon na to. Kailan pa po masama na magkaroon ng proyekto o magkaroon po ng programa yung isang mayor, local executive laban sa droga? Bakit nyo minamasama? Alam nyo na pag-uugnay-ugnay tuloy ng pangkaraniwang Pilipino na kahit wala kayong involvement dyan, no? Yung matagal nang binibintang sa inyo, parang kayo na nagpapatunay. Kahit wala pong, di ba? Bakit kayo against sa war on drugs? Kailan po naging masama ang war on drugs? Tama. Yun lang. Yun lang po. Wala po kami nakikitang masama dyan eh. Ako, wala akong nakikitang masama dyan sa war on drugs. Ewan ko na lang, di ba? Sa iba. Masama na ba na protektahan mo yung mga tao? Kaya kung merong mga iba na gagawa niyan, baka hindi na nila gawin kasi ganyan na nangyayari. Di ba? Kapag may gumawa niyan, kontrahin natin to, ganto, puksain natin to mga nagpapakalat ng bisyo na to. Tapos siya pa yung mapapasama kung sino yung kumukontra. Di ba? Siya pa yung mapapasama bandang huli. Mali yun. So, ang bansa natin, kailangan payagan na lang natin yan para hindi mapahamak yung gustong kumontra sa bisyong yan. Payagan na lang na kumalat. Ganun ba yun? Walang dapat pumigil dyan? In fact, dapat nga buo lahat po ng mayor. Masama po yung magiging presidents nito. Kasi pinagmalaki nila makakapag anti-drug campaign kami nang hindi pumapatay ng tao. Paano po kung may nanlaban? Wala lang po pag may nanlaban. Yun lang. Hayaan lang natin. Alam mo yung mga pulis, marunong po yan, ganyan na pala sistema. Pagka may napatay sa war on drugs, anong gagawin nila? Ay yung sinasabi nila na makakapag-drug campaign ng walang nalalagas na tao. Ang ibig kong sabihin dyan, yes, pwede namang mangyari yun. Ayun nga, sinasabi ni Sir Badong, paano pag nanglaban yung tao? Ibig sabihin, hindi siya aanuhin ng pulis, hindi gaganti yung mga pulis. Siyempre, gaganti yun. At saka ang problema dyan, masyado nilang isinasaksak sa isip ng mga tao na yung drug campaign na yan ay puro paslangan ang nangyari. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi yan dyan dahil na inutos ni FPRRD. Doon yan sa may mga malalaking source, yung mga amo nila. 'Di ba? Kasi nga syempre, kapag nahuli yung mga maliliit na pinapakalat ng amo nila, maaaring sumabit sila, maaaring maikanta sila. Dahil nga puspusan ang drug war noon. Ngayon, kung mahuli sila, di ikakanta yun. Di sira negosyo nun. Diba? Kung may isasakripisyo lang sila na 3 o 2 tao nun, di parang baliwala lang sa kanila yun. Kaysa may perwisyo yung trabaho nila. Kaysa may perwisyo yung negosyo nila. Iniisip na syempre, drug war naman yan eh. Ang pagbibintangan yan, si Digong, hindi tayo. Parang ganun yan. Taktika ginamit nila. Kaya, dumami yung paslangan ng mga panahon na yun. Anong gagawin po ng mga pulis? Sa tingin po ba ninyo yung mga drug lord, wala pong kakayanan na mababait po mga drug lords natin? Sa tingin po ninyo, ano sila? Yung ano tayo mababait tayo wala tayong lalabagin kundi magtitinda lang tayo ng droga. Pero yung mga iba pang krimen, wag nating gawin yan. Yung tipong, hindi tayo lalaban pag hinuli tayo. Tingin nyo ba, pag malalaki, syempre malakihang mga negosyo yan. Malakihang bentahan yan. Kaysa masakote sila, syempre lalaban yung mga yan. Lalo na kung milyones ang pinag-uusapan dyan. Ano po ba sa tingin nyo yung mga involved sa droga? Sa tingin po ninyo, meron pa bang pulis ngayon? Alam nyo, sinabi na ni Pangulong Duterte yan noon. Kaya yung mga pulis, kahit alam nila, minsan, hinahayaan lang. Kasi, alam nyo kung gaano kayaman yung mga kalaban? Dinidemanda sila eh. Nirereklamo, sabi ni Pangulong Duterte. Siya, epektibo dahil sinusuportahan niya yung mga pulis niya mula nung mayor siya hanggang naging presidente. Bakit nga naman kami lalaban pa dyan sa mga yan, di ba? Pucha, baka matanggal pa kami sa pwesto.
Isa akong anak ng Navy officer, USA. Kung ikaw ay nilagay na leader, you take charge, don't point fingers, solve the problem. Correct. May graso. Yan po yung galit talaga ng mga leader eh. No? Lahat po, take charge. Ikaw na yan eh. O ngayon, balik po tayo rito. Alam po ninyo, ang dami nating problema. Pero pinapasa lang natin na lahat ng problema ngayon. Ang pinakamalaki pong pagkakamali ni Tambi at saka nitong mga congressman, no? Gusto nilang bumawi sa PDEA leaks eh. Di ba? Gusto nilang bawian, kaya sabay. Sabay nila sinalang yung war on drugs at saka itong gentleman's agreement sa ano. Para sinabi nila, hindi lang pwede yung presidente ang maano, kailangan yung ex-president din sabayan. Sa tingin ba nila, no, parang ano taktika yung nangyayari, no? Kung si Tatay Digong ay makulong, di ang mga Duterte, syempre may mga kasama yan, may mga dinawit sa ano, di ba? Nandiyan si Sara Duterte, nandiyan si Bato, di ba? May mga dawit o mawala yan. Tapos sa PDEA leaks naman si PBBM. Kung sakaling mapatunayan naman si PBBM na gano'n, syempre mai-impeach si PBBM. Kanino kay credits yan? Di ba? Sa gumagawa niyan, 'di ba? Parang two birds hitting by one stone. Lagi nating sinasabi yan eh. Parang taktika, 'di ba? Taktika 'yung nangyayari. Dalawa 'yung pwede nilang pabagsakin dahil yung dalawang 'yan ang pinoproblema nila. Kasi si PBBM kasi medyo na pa nila nabubulungan pa. 'Di ba? Pero kung ikaw ay nananakam sa kapangyarihan, no? Walang kamag-anak, walang kaibigan. Aagawin at aagawin mo yan. Siyempre, yung first base dyan na dapat mong gawin is pabagsakin mo ang mga Duterte. Sulod na yung isa. Parang ganun yung nangyayari. 'Di ba? Nahuhuli ko yung eksena eh. Hindi magaling yung director nila. Pero sila po napapahiya eh. Sila yung napapahiya dahil nakita nyo naman, no? Habang gusto nilang idein yung mga Duterte, lalo po nakikita ng taong bayan na yung nakakapanghinayang talaga. Sa war on drugs na lang. Reputation ng mga ICC, wala. Hindi nyo madidiin kasi napakasimple lang po. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso si Pangulong Duterte? Hindi na po siya presidente. Di ba? Kung gusto nyo talaga, hindi. Gusto nyo ICC. Sa ICC kasi mabilis. Kapag dito sinampahan yan, marami pang pasikot-sikot yun ang iniisip nila. Ang tagal. Kung abutin pa lang 2028 yan, baka presidente na si BP Sara, hindi pa tapos yan. Ganun yon. Hanggat maaari kung ICC mapabilis para mawala sa eksena ang mga Duterte. Pag nawala sa eksena ang mga Duterte, wala na si BP Sara. 'Di ba? Wala na silang kalaban sa 2028. Kasi ang gusto niyo, ikalawa, dito po sa gentleman's agreement, kitang-kita po. Napupuri po ng mga tao yung ginawa ni Pangulong Duterte. Bakit sino po nagpapatunay? Yung mga mangingisda nang ine-expect ninyo, sasabihin nila na buhat nung si Duterte, napahamak na sila, baliktad. Ano sila sabi ng mangingisda sa hearing? May nagsasalita po dun. Totoo po yun. May nagsasalita dun, pero hindi mangingisda. Yun yung nagsasalita ng panahon ni Duterte, ganito. Hindi ka naman mangingisda, Brad. Ganda ng bihis mo. Mangingisda, tingnan niyo mga mangingisda. Hindi namin kinakailangan ng ayuda nyo. Ang ayuda, isang araw, 2 araw lang yan. Ang kailangan namin, makapangisda. Kay Duterte, sabi naman ng isa, panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Ngayon, hindi na naman kami makapangisda. Sino maniniwala sa inyo na kasalanan yan, no? Sino maniniwala sa inyo na yan ay kasalanan ni Duterte? Kasi nung panahon nga naman ni Duterte, nakakapangisda. Bakit ngayon? Nung panahon ni Pinoy, yung ngayon, di makapangisda. Tama naman yun. Ibig sabihin, pag gano'n ang sinasabi, maganda yung pamamalakad nung panahon ni Duterte. Panahon nga ni Duterte, kahit na ano pong balibaliktad ninyo, isa lang po na unawaan ng mga mangingisda. Panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Palpak kayo. Pinalalabas ninyong palpak yung pakikipagkaibigan ni Duterte sa China, pero kayo lumalabas. Inimbitan nyo rin yung mga dating opisyal. Si Lorenzana at si Medjaldea. Pahiyarin kayo. Si Pinoy pala yung nakikipag-usap doon. Panahon pa ni Pinoy. Tapos maganda yung resulta. Di ba? Hindi rin. Ngayon lang napatunayan. Tinatago ninyo. Ngayon, nabulgar dahil dyan.
Kiniklaim pala talaga ni Pangulong Duterte na atin yan ayon sa arbitral ruling. Sinabi niya kay Xi Jinping, amin yan. Sabi ni Xi Jinping, Mr. President, kiniklaim mo, kiniklaim ko rin. Eh, wag na tayo mag-usap niyan. Baka yung mga anak na natin, mas matalino pa sa atin, sila na magresolba. Yun po yung ano. Wala po silang pinagkasunduan. Yun po yung ibig sabihin ng as is where is. Kumbaga pinaglalaban pa rin ni FPRRD kung ano yung atin gaya ng West Philippine Sea. At saka wala naman siyang pinamigay. 'Di ba? Wala naman siyang pinangako sa China. Dahil kung meron siyang pinangako o pinamigay sa China, bakit niya pahahayaang si PBBM ay maupo bilang presidente? Samantalang nasa power si FPRRD nung panahon na yun. Kayang-kaya niyang kontrolin ang eleksyon nun. Hindi na para pagpartnerin si PBBM tsaka si VP Sara. Pwede niyang patakbuhin si VP Sara bilang presidente para mapagtakpan yun. Kaso hindi niya ginawa. No? Naging vice president pa rin si VP Sara. 'Di ba? Nagparaya si VP Sara samantalang maraming nagtutulak kay VP Sara tumakbo ng presidente. 'Di ba? So walang pinamigay si FPRRD o wala siyang dapat pagtakpan. Eh kaso sinasabi nung iba, kaya nga ginagayin si PBBM para ma-impeach si VP Sara ang pumalit. Bakit pahihirapan pa yung sarili? Bakit gagawa pa ng gulo kung noong 2022 kaya nang gawin yun? Kung nasan tayo ngayon, yun na yun. As is where is. Yan yung pabalik-balik o paulit-ulit na sinasabi ni PRRD. Yan yung usapan nila ni gustong maghukay ni PRRD na lang. Sabi, magkakagulo tayo. Huwag mong pakialaman niya, Mr. President. Hindi po yung mga supply dahil nasusuplayan natin noong panahon ni Duterte. Kailan tayo binubomba ng kanyon tuwing magsusupply? Ngayon. Ngayon pala, ngayon dapat lutasin. Oo nga. Hindi po, wala pong malulutas sa ginagawa ninyo. Etong gobyernong to, bakit walang malulutas? Kasi, sinisisi niya yung problema eh. Inihahanap niya ng problema sa iba. Kaya wala talagang malulutas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.